Good morning. Tara basa tayo na ating libro, Magandang Balita, Biblia. Today is 14 September 2023. Ang panalangin ni Ana. Nandito tayo sa 1 Samuel chapter 2. Basa. 1 Samuel chapter 2 verse 1. Ganito ang naging panalangin ni Ana. Sabayan niyo ako, guys. Pinupuri kita, Yahweh, dahil sa iyong kaloob sa akin, aking mga kaaway. Ngayon aking pinagtatawanan sapagkat iniligtas mo ako sa lubos na kahihiyan. Verse 2, si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad. Walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh, walang maaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Verse 4, ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Alam nyo, guys, may halo siyang Bisaya o hambog is mayabang, right? Balikan niyo yung verse 3. 1 Samuel chapter 2 verse 3. Walang maaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring maghambog. Alam ko, guys, yung hambog is Bisaya yan. Yabang, ang ibig sabihin yan is yabang. Walang maaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay, ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Verse 4, ginapi mo ang mga makapangyarihan at pinapalakas ninyo ang mahihina. Verse 5, kaya't ang dating mayayaman ay nagpapaupa para may makain. Mahaba itong chapter 2 na ito. Masagana ngayon ang dating maralita, nagsilang ng 7 ang dating baog, at ang maraming anak ngayon nalulungkot. Verse 6, ikaw o Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maari ring buhayan muli. Verse 7, maari mo kaming payamanin o paghirapin, maari ring ibaba o itaas. Payamanin mo na lang kami lahat, Father God. Verse 8, mapapadakila mo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay mo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga hampas lupa. Hawak mo ang langit na nilikha at sa iyong nasasalig ang lahat ng iyong gawa. Verse 9, papatnubayan mo ang tapat sa iyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa karimlan. Walang sinumang magtatagumpay sa sariling lakas. Verse 10, lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinapadagundong mo ang mga kulog. Hatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Verse 11, 1 Samuel chapter 2 verse 11, si Elkanah at ang buo niyang sambahayan ay umuwi sa Rama. Ngunit iniwan nila si Samuel upang maglingkod kay Yahweh sa pangangasiwa ng paring si Eli. Ang kasalanan ng mga anak ni Eli. 1 Samuel chapter 2 verse 12, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Verse 13, wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa lang ang karni. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin. Verse 14, at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matutusok o sumama sa tinidor ay itinuturing na nilang para sa pari. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shiloh ang mga Israelita. Verse 15, hindi lamang iyon. Bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari, hindi niya kukunin kapag luto na ang ibibigay ninyo. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Verse 16, kapag sinabi ng naghahandog na hintayin mo nang maialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari, bigyan na ninyo kami, kung hindi aagawin namin yan sa inyo. Verse 17, malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. Si Samuel sa Shiloh.
1 Samuel chapter 2 verse 18, nagpatuloy ng paglilingkod kay Yahweh ang batang si Samuel na nooy nakasuot ng ephod. Verse 19, taon-taon gumagawa ng balabal ang kanyang ina at ibinibigay ito sa kanya tuwing ang kanyang mga magulang ay naghahandog sa Shiloh. Verse 20, ang mag-asawang Elkanah at Ana naman ay laging binabasbasan ni Eli. Sinasabi niya, pagpalain nawa kayo ni Yahweh, naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit na inihandog ninyo sa kanya. Matapos mabasbasan, umuwi na sila. Verse 21, nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon siya nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantala, lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh, si Eli at ang kanyang mga anak. 1 Samuel chapter 2 verse 22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng turdang tipanan. Verse 23, kaya pinangaralan niya ang mga ito, mga anak. Nabalitaan ko na ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa iyon? Verse 24, tigilan na ninyo. Iyan, napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Verse 25, kung isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Verse 26, si Samuel na may patuloy na lumaking kalugod-lugod kay Yahweh at sa mga tao. Ang pahayag tungkol sa pamilya ni Eli. 1 Samuel chapter 2 verse 27, minsan si Eli ay nilapitan ng isang propeta ng Diyos. Sinabi sa kanya, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, nangusap ako sa ninuno mong si Aaron nang sila'y alipin pa ng Faraon, ang hari ng Ehipto. Verse 28, sa mga lipi ni Israel ay siya ang pinili kong maging pari. Siya ang mga siwa sa altar, magsusunog ng insenso, magsusuot ng linong ephod at maglilingkod sa akin bilang kinatawan ng Israel. At lahat ng handog sa akin ng mga Israelita ay binibigay ko sa kanyang sambahayan. Verse 29, bakit ninyo pinagnanasa ang maangkin ang mga alay at handog sa akin? Mas iginigalang mo pa yata ang iyong mga anak kaysa sa akin? Bakit mo sila pinabayaang magpasasa sa pinakapiling bahagi ng mga handog para sa akin? Verse 30, pinangako ko noon na tangi ang sambahayan mo lamang ang makakalapit sa akin habang panahon, ngunit hindi na ngayon. Pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Verse 31, darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan na Okay, verse 31 ulitin guys. Darating ang araw na papatayin ko ang mga kabataan sa iyong sambahayan at sa iyong angkan. Paiikliin ko ang inyong buhay at maaga kayong mamamatay. Verse 32, maghihirap kayo at di ninyo matitikman ang kasaganang ibibigay ko sa Israel. Paiikliin ko nga ang inyong buhay. Verse 33, hindi ko kayo aalising lahat sa paglilingkod sa altar, ngunit ang ititira ko ay daranas ng katakot-takot na paghihirap ng kalooban. Mamamatay sa tabak ang iyong buong pamilya. Verse 34, bilang 1 Samuel chapter 2 verse 34 guys, pakisabayan ako. Bilang katunayan nito, sabay na mamamatay ang mga anak mong sina Hophni at Phinehas. Verse 35, samantala pipili ako ng isang paring magiging tapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng sambahayan na maglilingkod. Sa akin habang panahon sa harapan ng mga haring aking hihirangin. Verse 36, ngunit ang matitira sa iyong sambahayan ay mamalim mo sa kanya, magmamakaawa siyang gawing katulong ng pari para lamang mabuhay. So, ibig sabihin, maubos na yung angkan ni Aaron, ganun. Kasi yun ang umpisa, diba? Sa yung mga nagiging pari, guys, is lipi ng mga Levita, tapos si Aaron yung pinaka-original, diba? Okay. Bukas na itong guys,
1 Samuel chapter 3. Ang pangitain ni Samuel. I think yung mga nalalagay rito sa sa Bible, parang mga famous lang siya, guys. Katulad niyan yung mga, kumbaga sa sa dami ng Israelita, iilan lang naman yung mga dito, yung mga characters dito. Kasi alam nga naman yung thousands sa yan, masasama dito yung mga pangalan. So, I think yung mga, kung sa generation natin, halimbawa sa Pilipinas, I think yung mga president lang and yung mga matataas na tungkuling official, yun lang siguro, at mga militar, yun lang siguro ang malalagay din kung gagawa tayo ng ating Bible. Pero mayroon tayong sariling history, diba? History of the Filipino people. Ito namang Bible is sa Israel naman ito. So that's it. Bukas na itong chapter 3. Bye everyone. God bless.